Ngunit sa simula pa lamang ng pakikibaka para sa kalayaan, ginamit na ng mga Katipunero ang wikang Tagalog sa opisyal na kasulatan. Sa Konstitusyong Provisional ng Biak na Bato noong 1897, itinadhana ng Tagalog ang opisyal na wika. 1935, halos lahat ng kautusan, proklamasyon at mga batas ay nasa wikang Ingles na. Noong ika-24 ng Marso 1934, tibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt na Estados Unidos ang batas Tyrese McDuffie na nagtatadhana ng pagkakalooban ng kalayaan ang Pilipinas matapos ang 10 taong pagkiral ng pamahalaang Commonwealth. Ayon sa Artikulong 14, Section 3 ng Konstitusyon ng 1935, ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Noong ika-27 ng Oktubre 1936, pinagupili ng Pangulong Manuel Quezon ang paglikha ng isang surian ng wikang pambansa na gagawa ng isang pag-aaral ng mga wikang katutubo sa Pilipinas. Sa layunin makapagpaunlad at makapagpatibay na isang wikang panlahat na batay sa isang wikang umiiral. At ngayon naman ay ating tatalakayin ang panahon ng mga Hapon. Ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nabuo ang isang grupong tinatawag na Pugsta. Sila ang mga nagdanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi batayan lamang. Malaking tulong ang nagawa ng pananakop ng mga Hapon sa kilos ng nabanggit. Ayon kay Professor Leopoldo Yabes, ang pangasiwaang Hapon ang nag-utos na baguhin ang probisyon sa konstitusyon at gawing Tagalog ang pambansang wika. Sa layunin ng mga Hapon na burahin sa mga Pilipino ang anumang kaisipang pang-Amerikano at mawala ang impluwensya ng mga ito. Nang panahong iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal ng mga wika. Tinasigla ng pamahalaang Hapon ang panitikang nakasulat sa Tagalog. Maraming manunulat sa wikang Ingles ang gumamit ng Tagalog sa kanilang mga tula, maikling kwento, nobela at iba pa.